pag-asa'y taglay natin, kasama sa pagbangon ng mithiin. Kalakasan ng komunidad sa bawat hakbang, pananampalataya sa amang lumikhang. Ang Rotary District, sila ay nakatutok, boses ng komunidad kasama sa mga pagsubok. Inuuna ang paglilingkod bago ang sarili, tapat sa apat na hakbang sa pagsusuri. Katotohanan lamang at katarungan, kabutihan ng loob may pakinabang. Kaya lahat tayo'y tumutok sa katotok, sa ating komunidad sila ay nakatutok. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat magsiklab ng araw ay may bayanihan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat magsiklab ng araw ay may bayanihan. Di na uubos ang pag-asa sa ating mga kamay, sa bawat puso may liwanag na tinataglay. Walang sawang paggabay sa taong bayan, pagmamahal sa kapwa at laging maaasahan. Sa bawat kalamidad na dumaan, presensya ng Rotary palaging naandyan. Kasama natin nung umpisa hanggang ngayon, mga programang sa atin lamang nakatuon. Mga pangangailangan ng mga kababayan, pag narinig mo ang pangalan, ibang klaseng kasiyahan. Di tayo pinabayaan anumang pinagdaanan, kayo ang nagbigay pag-asa sa mga kabataan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat magsiklab ng araw ay may bayanihan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat magsiklab ng araw ay may bayanihan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat magsiklab ng araw ay may bayanihan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat magsiklab ng araw ay may bayanihan. Tanging lakas at pag-asa'y taglay natin, kasama sa pagbangon ng mithiin. Kalakasan ng komunidad sa bawat hakbang, pananampalataya sa amang lumikhang. Ang Rotary District, sila ay nakatutok, boses ng komunidad kasama sa mga pagsubok. Inuuna ang paglilingkod bago ang sarili, tapat sa apat na hakbang sa pagsusuri. Katotohanan lamang at katarungan, kabutihan ng loob may pakinabang. Kaya lahat tayo'y tumutok sa katotok, sa ating komunidad sila ay nakatutok. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat magsiklab ng araw ay ayan. Napakaba yung intro natin. Magandang gabi po sa mga katotok viewers. Hello. Yeah, magandang gabi, Katotok. Magandang gabi, Zone 10A. Halatang hindi tayo techie, Pipinovan. Technical people natin. Mga hinahanap ko hinahanap ko yung paano ba i-stop yung video. But anyway, I always enjoy watching the video, no? Yung reel na yan. Maganda yes, those naman. are people of action photos that were put together para po makita natin paano ba yung gumawa ng people of action photos. And that's actually what is who are Rotarians. So they are people of action. Absolutely. Anyways, good evening, Pipinova. Good evening, Zone 10A. And mga katotok, kamusta po kayo tonight? We are back. It's been a while, but wherever you are in the world, marami pong salamat sa panonood at joining us here sa Katotok ng Komunidad Online Radio. And really, ito ay usapan, conversations turning into action, and service creating impact, right? So usapan, kwentuhan. Sis Nova, kamusta ka? Thank you for being here tonight. Kamusta ka? Yes, excited ako kasi nagbabalik uli at magbabalik ang kasipagan ng Katotok because I have nag-deload ako ng aking work, and I will have more time for Katotok, and then we will have exciting segments sa mga susunod na mga linggo. Let's pray for that. And also, I would like to acknowledge the presence of our viewers. Ilan na ba tayo? Hindi ko kita dito eh. And to our fellow Rotarians, community leaders, partners in service, and friends of Rotary
welcome. This is Katotok ng Komunidad, a space where leadership, purpose, and meaningful stories come together para sa komunidad at para sa mundo. Yeah, thank you, Sis Nova. Well, tonight we are on episode 9, and this is more than just a conversation. I'm really excited about this evening, our session, our segment for this evening. We have a very special guest talking about many things. So I'm looking forward to that. And so siguro Pipinova, you will do the honor. Yes, You will do the honor of bringing him in. Yeah. But before that, before the introduction to our special guest, I would like to thank the presence of our viewer, Daniela Marie. Actually, Daniela Marie is our support staff from Rotaract. And PE Migno del Morales is watching right now. I would have wanted you, Migs, here, but I know you can't make it. Anyway, thank you for watching and stay with us. So now I'm going to do the introduction. One moment. Okay, so our guest today is a distinguished graduate of Mapua Institute of Technology and a licensed civil engineer. So Engineer Eric B. Santos is a respected figure in the field of construction and development. He is the president CEO of Cisana Construction and Development Corporation, Yusan Builders, and Pratista Philippines, where he leads with a commitment to excellence, innovation, and sustainability. Engineer Santos is also dedicated Rotarian and community servant. He is a past president of the Rotary Club of Atimonan Sunrise and has held numerous leadership positions at the Rotary district level, including assistant governor, deputy district governor, international service committee chair, and district chief of staff. So aside from that, he's also an active participant in various civic organizations. He currently serves as an advisor to the Tahud Light Bringers Association, director of the Batangas Organic and Natural Farmers Cooperative, and a key member of the first Nasugbu Organic and Natural Farmers Association. Wow. Yes, a sipag, no? He also serves as a Philippine Air Force Military Reservist, reflecting his continued commitment to the national service. Above all, Engineer Santos, our district governor-elect, no? Eric Santos is a loving partner to Ellie Rose. So she's gonna be our first lady. And she's a president this year. Yeah, he's also president. Galing, ha? Yeah. Remains his constant support and inspiration in all his personal and professional pursuits. Isisingit ko lang. Meron kasi, isisingit ko lang, story. I am very grateful and thankful until now to our guest kasi back in 2018, she's supposed to attend the Zone Institute in Indonesia, Yogyakarta. Kaso, due to some personal commitments, hindi siya natuloy at napabigay sa akin yung kanyang how you call it, yung kanyang slot. So I represented him in Yogyakarta. I was able to attend Zone Institute then, and I felt the international community of Rotary there at Yogyakarta. So now, without further ado, let's welcome our district governor-elect, Eric Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. District 3820 and Federal. Hello po, Gov. Kamusta? Ayos naman po. Ito po. Medyo may konting jet lag. Jet lag because you came from Florida, right? Tama po sa Orlando po. Yes po. Po. Let's recall what happened there po. Can you share us some insights on the training that you had? Well, first of all, congrats kasi nakita ko ang picture with our Rotary International incoming president, right? And with our district governor, incoming governor. And that must have been exciting, Gov Eric, no? So kwentuhan nyo naman kami, kamusta yon? Opo, napakaganda po ng training para maging effective district governors kami. Me and my fellow
district governors po, meron kaming 4 na araw for the training. So marami pong itinuro po sa amin. Kaya lang po, naging parang na-retain sa during that training is yung in-announce po yung presidential message, which is great lasting impact. So, nung narinig ko po yun, natuwa po ako. Sobrang natuwa po ako kasi po, yung plans and programs ko for our district is naka-align po doon. Wow, ang galing. Sa message niya, which is impactful projects, impactful term po natin. So, yun po. Kaya natuwa po ako dahil yung nasa isip po ng RI President natin, incoming RI President, at naiisip ko po para sa distrito ay naka-align po. Parehas po kami na naiisip. Wow. Magandang Yes. Glenda. magandang umpisa 'yon, no, na marinig nyo yung presidential message, tapos ma-feel nyo na wow, naka-align yung mga pinaplano nyo na for the district. So, ang gandang feeling nun for sure, Gov. Eric. Kaya tama po kasi before that 90%, 80%, 90% po yung plano ko na nagawa ko na po eh. Yung the remaining 10 to 20% is inaantay ko lang po kung ano po yung presidential message para naka-align po lahat ng gagawin ko. So, nung narinig ko po yun, sabi ko, this is it, 100% na kompleto ang plans and program ko for our district. Beautiful, beautiful. So, syempre, Yes. kukwentuhan nyo kami yan mamaya-maya. Pero, Gov, siguro, pwede bang ako ang unang magtanong? Sige po, sige po, sige po. Yeah. So, Gov. Eric, so syempre ito yung lagi kong when I meet, fellow Rotarians and the leaders, I always wonder, ano yung Rotary journey? No? Ano yung Rotary journey? So, Gov. Eric, is it okay if you share with us your Rotary journey, what inspired you to join the Rotary, and then joining the Rotary fast forward to now? Kwentuhan nyo po kami kung ano yung journey na yon. Paano kayo na padating sa Rotary? Alam niyo po, naniniwala po ako sa destiny. So, hindi ko po pinangarap na maging Rotarian. Hindi ko po pinangarap na maging club president. Lalo-lalo na maging district governor po. Hindi ko po before Rotary, hindi ko po alam kung ano po ang Rotary. Marami pong nag-i-invite sa akin, even sa ibang district, na mag-join sa Rotary. Pero that time I was so busy, trabaho, pamilya. So hindi po sumagi na magro-Rotary po ako. But meron po kaming family friend, PP, past President Dennis Insyong. Palagi niya akong kinukulit. So sa kakulit niya, sige, sabi ko, attend ako ng isang meeting nila, yung RC Atimonan Sunrise. So, nung pag-attend ko, nakikinig lang ako. Pinakain kami, pinamerienda. Then, after the meeting, tinanong ko, magkano ang share ko? Anong babayaran ko? Sabi, hindi. Ano yan? Libre yan. Sabi, pare, sagot namin yan. So, sabi ko ba, ayos to mukhang maganda pala rin sa Rotary, libre pagkain. Yung pala, pain pala nila yon. So, umattend ulit ako. Umattend ako, hanggang 3 attend ko, libre ang ko. So sabi ko, sige, try ko na mag-member. So, nag-signify ako na sali ako sa Rotary RC Atimonan Sunrise, December 2017. So, a week after ko na-induct, ginawa nila akong PE kasi that time, wala silang makuhang PE. No choice ata sila. So, siyempre, Presidente, medyo natuwa, tinanggap ko. So, kaya lang, the problem is, nung nag-training na, di ba may mga training ang mga President-elect. So, sa amin that time is PETSPE. So, during the training, wala akong maintindihan. Sa TRF, ano ba yung TRF? PRM, so, public image, talagang hindi po napasok sa utak ko. Even in fellowship, dapat nag-i-enjoy ako during the fellowship. Ang tawagan nila CM. Sabi ko, CM, ano yung CM? So, balik ako sa club, sabi ko, umukhang ang Rotary hindi para sa akin.
Oh, Ayaw ko na dahil wala akong maintindihan eh. Pero yeah. because yung ano ng mga club, sinamahan nila ako nung sabi, sige, stay put ka lang. Pag upo mo, gawin mo lang ang gusto mong gawin. Kung sa tingin mo kung anong gusto mo, gawin mo lang. So, nang start ng term natin noong 2018, sinamahan ako ng mga club members sa mga induction para ma-enjoy ko. So, unti-unti kong na-enjoy dahil may mga nakikilala na ako. So, hanggang sa dumating ang point na ayaw ko na magpasama sa mga club members dahil meron na akong set of friends, yung mga classmates ko. So, kaya lang, ang talagang nagbukas sa akin, sa isipan ko yung about Rotary is yung during the pandemic. So during that time of past District Governor Ray Atienza, palagi ako niyang sinasama. I was unaged that time eh. Palagi niya akong sinasama sa Bicol. Dahil palagi may doon eh. Alam niyo, palagi may sakot na eh. So doon nabuksan ang isip ko na Rotary is not about enjoyment. Rotary is not about passion. But yung bang nakakatulong, yung tumutulong ka na masaya, na parang may silbi, may halaga pala ako. So from there, parang lalong nadagdagan ng pagmamahal ko sa Rotary. Yes. So after naging DDG ako, naikot ko ang Area 3. Pero nung time ni Gov. William, past District Governor William Del Oro, doon ko talaga naintindihan ko what is Rotary dahil halos 90% ng lakad niya, kasamahan niya ako during this term. So, eto, hindi ko lang minahal, niyakap ko pa ang Rotary. Wow. No? Imagine, no? Oo. Actually, it's the first time for me to hear, no? Parang, pala siya na, parang noon una, no? Parang he got lost with all the acronyms. Kaya sometimes, kailangan talaga avoid natin. Opo. Kung pwede lang, no? Yeah. Anyway, so what I can say is that yes, sa Rotary, we are always invited by a friend, no? And sometimes, there is a bait. Napain. Yeah. May pain pala kay Gov. Eric. Libre lahat. Oo. Actually, no, but Pipi Glenda is invited sa feeding, di ba? Feeding ka na-invite. Oo. Yes. Yeah. Diba? Well, I think kanya-kanya tayong na bait. Ang bait ni Gov. Eric, yung free. Maganda to. Pero ang ganda kasi even though na 1 week pa lang kayo na induct tapos na-elect kayo being the president, hindi nyo tinanggihan. No? Yes. And then yung experience kahit na medyo parang, wow, ano ba to? Para ba to sa akin? You still continued kasi nasuportahan kayo ng mga members nyo until you got to know yung mga classmates, and then yung sinabi nyo nga na-experience nyo yung service, tapos dumating kayo sa punto na, wow, may silbi pala. Yeah. And the thing that I want to point out is really very short siya eh. After induction, PE na agad siya, di ba? Actually, kasi nga, kaya sinasabi, pag ikaw ay naimbitahang maging Rotary, it's because they see in you that you are already a presidentiable, di ba? So even if you're not Rotarized, you have the quality to be a leader. Yes, and to be a president. So alam niyo po bang marami po akong mga presidente, marami po mga president-elects na parang na natatakot sila. May konting agam-agam sila na dahil parang sa kanila bago pa lang sila. Sabi ko nga, ilang buwan ka na ba sa yung ba, 2 taon, 3 taon. Sabi ko, alam niyo bang ako 1 week pa lang akong Rotarian. Kaya ita ko pa lang, nag-PE na ako. Kaya gusto ko po yung i-share. Dahil marami po kasi presidente na parang sa tingin nila, hindi pa sila ready. At sila, alam nga nila TRF, alam nila CM. Ako talaga, nag-start ako, wala po talaga. Zero knowledge po ako about Rotary. Yeah. So napakagandang affirmation sa mga darating na presidente na ang ating governor-elect is andyan dyan, naka-experience na yung mga agam-agam pero tumuloy pa rin, no? So, and surely
Surely, Gov Eric, you have your presidents, you will give them support. Kaya nakita kita sa year ni Gov William na talagang sumuporta ka kay Gov William. So, I have no doubt na ang iyong mga presidente will be supported by you. No? Opo, So, I'm definitely. excited. Yeah. And I hope your story will inspire your presidents kasi maraming papasok sa ganyan na kakaindak lang biglang president na kasi. Diba? So hindi sila nag-iisa because their governor had already experienced that. Diba? And now he is a governor of District 820. And now we go to the second question. Matagal tayo natatagal. Natutuwa tayo sa mga kwento ni Gov. So let's go to the next question which will go back to your message. No? As the incoming district governor, how do you personally interpret the Rotary International President message, create a lasting impact? Yeah, po. Thank you. Minsan kasi tayo, pag naging presidente tayo, naging even governor, nasanay tayo yung parang yung tagumpay natin is nasusukat sa dami ng proyekto, sa dami ng mga beneficiaries o dami ng reports, mga project reports na ginagawa po natin. Pero ako po, naniniwala na hindi po sa dami ng projects, sa dami po ng reports, kundi yung impact po na ibigay natin sa community, yung impact na ibigay natin sa pamilya, na lasting po, na sustainable po siya, long term po siya. Hindi po yung one time lang natin inano na ang tunay na ano po is yung tinulungan po natin, once na natulungan po sa atin, hindi na po babalik sa atin para humingi po ulit ng tulong. Yun po ang lasting impact para sa akin. Yeah. So I'm gonna just clap on that. So maraming salamat, Gov. Kaya nga po sa ano sabi ko nga po doon sa ano, kasi yung nag-meet and greet, ang sabi ko nga po sa ano, sa mga PE, sa mga presidente po natin, ayoko ng maraming projects. Give me one-time, big-time, impactful project na makakatulong talaga sa community. Yun lang po ang request ko sa kanila. Isang impactful project po. Yes. Hindi take note, incoming presidents. Hindi kailangan marami. But what we're looking for is the high impact projects. Na yun naman talaga nakakatuwa na yung sinabi mo nga, Gov, na hindi babalik ulit dahil na-empower mo sila, hindi na babalik ulit, hindi na kailangang bumalik kasi nagka-create ka na ng lasting impact to the community or to the people that you're serving, no? So yun talaga ang mas siguro laki ng puso yon, ano, na nakita mong wow, they're already empowered na yung impact nga is pangmatagalan. So that's what we're looking for. Pero maganda sana na ang lasting impact din in the future, maging Rotarian sila, di ba? Panghata. Doon po pupunta yun kasi yun yung pabalik. Meron pong isang nakausap po akong Rotarian dahil natulungan po siya ng isang Rotary Club that time. Naging dream niya na maging isang Rotarian din para makatulong po. Absolutely. Yes. Actually, merong isang Rotarian, she was a beneficiary sa medical mission ng Rotary Club of Chaong, I believe. And then lumaki siya thinking, how do I give back? No, kasi talagang na-experience niya yung benefit ng project. And then ngayon she's a Rotarian. That's really the high impact, no? So magandang mga ganung projects. So, well, we look forward to those projects, Gov Eric, to your incoming presidents to create those long-lasting impact projects na nakakatuwang makita, right? So, medyo yung third question natin, parang sinabi na rin ni Gov Eric na nag-allude na siya yung priorities niya. So, nasabi na ni Gov Eric yung priorities is high impact projects. Pero Gov, meron ba kayong masasabi na gusto nyong focus, right? Like, what would you say to your club presidents, yung focus nyo during your term for those service projects? Tatlo po ang during our term po, tatlong bagay lang po kung saan iikot po ang term natin. Unang-una po
stronger clubs. Alam naman po natin, ang puso ng Rotary is yung club. So dapat mapalakas po natin ang mga club. Gusto kong masiguro na ang bawat club ay malakas sa leadership. Yung mga members nila active. So paano natin gagawin yun? Kasi alam niyo po bang when I was elected or selected na maging DGND or maging district governor po ng natin, is na marami pong nag-i-invite sa akin na to do the charging po. So every charging, every induction po, may mga charge po ako ng average ng 5 Rotarians average. So ibig sabihin niyan kung 100 sa 150 clubs, ilan po yan? That's 750 new Rotarians. Mhm. So taon-taon. So dapat 150 new Rotarians ang nadadagdag sa atin taon-taon. Way back 3 years or 4 years ago, we hit yung pinakamalaki nating membership, nasa 5,000 na po tayo. Pero ngayon, still, nung nag-check po ako, is almost 5,000 pa lang po tayo. Bakit po? Dapat kung 750 tayo, na 750 new members ang iniindak natin, so sa 4 na taon, that's 3,000, dapat 8,000 na tayo. Bakit? Bakit po hindi yung increase natin napakaano as per do sa iniindak natin. So nakita ko po may konting problema kung paano natin yung mga members natin. So during our term, plano ko po na magkakaroon po ng isang malaking event for the new members. Kasi po, bakit umaalis po ang mga Rotarians? Bakit umaalis ang special the new members? New members very critical sa kanila yung first year. Opo. Dapat, like me, nung wala pa akong 3 buwan, parang gusto ko nang umayo sa Rotary dahil pakiramdam ko hindi sa akin ng Rotary. Pero with the support of the club, nag-stay po ako sa Rotary. So yun po ang gusto kong gawin. Not only the clubs will help its members, especially its new members, maging ang distrito po. Ako po ang unang yayakap sa mga bagong miyembro po. So just imagine po, kung ang nag-welcome sa mga new members is hindi po dahil Eric Santos, isang district governor po. Kasi alam niyo po ba, nung time po ako naging presidente, ang tingin ko po sa mga district governor po talaga, saludo po ako. Ay even nung nagpa-picture po ako sa governor ko, pumila ako ng 30 minutes para magpa-picture po ako sa kanya. So kung just imagine ang new member ang mag-welcome, ang yumakap sa kanila, na maging isang Rotarian, isang district governor. Yes. Malaking bagay po sa kanila. Iparamdam po natin sa kanila na very welcome sila, hindi lang sa club, maging sa distrito po natin. Yes, thank you so much. So yun po. Palakasin ng clubs. Pangalawa po, yun nga, nasabi ko, high impact projects, one-time, big-time, impactful projects. Yun lang po ang hinihingi ko sa mga presidente ko po. Which is yung livelihood po. Yung talagang direct na makakatulong sa community. Direct na makakatulong po sa tao. Then, pangatlo po, yun nga, like yung ginagawa natin, yung strong public image, palakasin po natin. What is Rotary? Kasi katulad ako, nung hindi ako Rotarian, parang tingin ko lang, mukhang nag-i-enjoy lang yan. Ano bang ginagawa niya? Ano bang natutulong niya sa community? Yun po ang tingin sa atin ng mga hindi Rotarian. So through Katoto, malaking bagay po na maipakita natin kung ano po talaga ang mundo ng Rotary. Lalo na sa distrito po natin. Well, we're gonna try to help with that, Governor Eric. So, Gov, may follow-up question lang ako doon, yung one high impactful project. Doesn't mean that they have to complete 7 areas of focus. Hindi po. Yung, di ba, para maging balance project po tayo, 7 areas of focus. Pero, the district will do it for them. Gagawa po ang distrito ng isang district event per areas of focus na sasalihan na lang po ng mga club. So, isang project lang po ang hihingi ko sa kanila, livelihood po. Very impactful po. Okay.
emphasis on the livelihood, which is economic building, no? Sa Yeah. of focus. And then, So, So Gov, is that what you mean by like the RCC livelihood, right? Is that what you're referring to? Opo. Tama po. So what's your plan for the execution of the RCC livelihood programs, Gov? Ito yung isang tanong na naipasok. Ang tanong is, how will these initiatives be evaluated or graded to ensure sustainability and real community impact? Ano pong plano natin dun, Gov? Yan po ang magiging pundasyon po ng term po natin. So, naniniwala po kasi po ako na ang RCC Livelihood Program ay isa sa pinaka-importante, pinaka-mahalaga, the most impactful serbisyo na pwede nating maibigay sa isang community. Naniniwala po ako, livelihood is not donation. It's about development po. Di ba? Nagbigay po tayo ng livelihood. Pag kumikita po ang isang community, pag kumikita po ang isang pamilya, pag kumikita po ang isang tao, lahat po ng 7 areas of focus, masasakop niya naman po. Kasi po, that's long term po. So, assessment, paano natin na maayos ng project natin? Sabi ko nga po kanina, pagka ang tao, ang community na tinulungan natin, hindi na bumalik para humingi ulit ng tulong sa atin. In fact, sila pa tumutulong. So, ano pong naging inspirasyon ko para ito po yung maging legacy project ko? During the time of past District Governor William Del Oro, ang focus niya kasi RCC. So, alam niyo po bang nakita ko yung kagandahan ng kasi immediate po unlike immediate po yung tulong na naibibigay natin like yung isang club, Rotary Club of Candelaria, ano ang RCC nila? Di ba nakapokus sila sa nakapokus sila sa water. So nung time na inassess nila ang isang community kailangan ng tubig, nagbigay sila ng tubig. So hanggang tumagal parang 16, 17 or 18 RCC na po nila about water. So ano pong result ngayon? Yung RCC na tinulungan nila before, ngayon po ang tumutulong ngayon sa Rotary, nagbibigay po sila sa TRF. So napakagandang po, yan po yung sinasabi ko na hindi na bumabalik sa atin para humingi ng tulong ulit. But instead, sila na po ang tumutulong sa atin. Yeah. So, isang inspiration ko rin po, yung Rotary Club of Binyan, ang RCC nila, alam niyo po yung tawag ng Pajak. Pajak. So, yes po. Meron silang tinulungan, parang bumili ata sila ng tatlong Pajak. So, ang ginawa nila, binigyan nila. So, may boundary. So, 50 pesos. I think it's 50 pesos a day. So, that's 150 a day. So, nung nakaipon sila, bumili ulit sila ng isa. Nung nakaipon, alam niyo po yung nagmo-multiply. So, yun po ang inspiration ko. Imbis na tayo ang tumulong, sa umpisa tutulong po tayo, pero at the end of the day, dahil sa tulong na ginawa natin, may kakayanan na rin silang tumulong sa atin. So, namumultiply po natin yung tulong na ibibigay po natin. Through their help din po. Yung tulong na ibinibigay natin sa ibang community is yung community rin po nagbibigay para matulungan natin yung iba. Yeah. Yes, It's a I agree. ripple effect, no? Yeah, Ganda. and that is actually creating a lasting impact. Kasi I agree with what DGE Eric said. No, actually, I had that first witness. I mean, not first witness, but I had the chance to see the one of Candelaria because they were our guests in Totok. We went there sa site. And maganda kasi yung actually totoo po 'yon nag-ano sa TRF. Pero yung gaya na sinabi nyo na pag kumikita ang community or family, sakop ang area of focus, nandun po sa Candelaria. Kasi nung na-interview namin sila, so they have already multiplied to 14 water tanks, no?
and they become like the water district of that sitio. So, and then apart from TRF, they are like mini Rotary doon, no, sa community, kasi they also do 7 areas of focus project there. They're not Rotarians, but they are, they are RCC, but they are doing Rotary work in their sitio. They have also scholars. They also have scholars. Kaya tama po yung sinabi nyo, kapag pag kumikita ang community or family, sakop na yung 7 area of focus. Tama po yun. Bilib ako doon sa sinabi nyo yun. It's a really effective way to expand yung Rotary, yung reach ng Rotary, no? Although hindi sila Rotarian, pero at heart, kasi nagko-community service na rin sila, nagagawa na rin sila ng sarili-sarili nilang project, they are doing community service. So talagang expansion or ripple effect ng Rotary clubs, right? Ng Rotary work. So magandang plano, Gov Eric. Looking forward sa mga RCC na madedevelop during your year. Now, I just want that because it's very near my, is the public image po, no? So there is a question here. Actually, this also came from your president regarding area area markers for public image, no? How will this guide clubs in strengthening Rotary's visibility and storytelling, and how will these markers be used to assess alignment and impact at the club level po? Actually, ang layunin ay tulungan po ang bawat club na mag-mature sa paraan ng pagpapakita ng kung anong ginagawa nila sa community, kung ginagawa nila sa publiko. For now, marami po tayong magagandang projects, pero ang problema minsan, hindi ito nakikita, hindi ito naiintindihan, at hindi ito naalala ng publiko. So, ang magandang clear definition ng magiging natin during our term po ay ang tamang paggamit po ng Rotary branding at saka visual identity. Malinaw at consistent po ang message natin. So with the help of Katotok po, kung ano po yung gusto po natin gawin, kung ano po yung adhikain po natin para sa community through our district is may ibahagi po. Kayo po ang tutulong na mag-disseminate po na gusto po natin gawin sa ating distrito. So, yan po. Pangalawa, ang area marker ay parang yung capacity building tool po para sa isang club. Ito po ang nagsisilbing gabay para matulungan po ang ating mga club. So yun po. Yes. I would like to, because as part of Katotok and as part of Zone 10A, we are willing to assist Gov Eric sa public image. I'm also the VP chair of Vice Chair of the Awards Committee of Zone 10A. So I think siguro naman na ako sa adjusting period sa Zone 10A. So we will be willing to give sessions on branding and on other public image categories in order to educate or to help, not word educate, let's remove that, but to help people learn the proper branding so that we can be an effective ambassador of Rotary. So yes po, let's collaborate po, magtulungan po tayo. Yes, para yes. May pakita po natin sa kanila na ang distrito po natin ay mayroong malinaw na identity. Yes. May malinaw na boses. At may magandang reputasyon po. Isang distrito na hindi lang nakikita sa dami ng ginagawa, kundi po sa lalim ng ginagawa at saka sa impact na pwede nating ibigay sa community po. Willing to assist, Gov. Absolutely. Marami pong salamat. Yeah. Before anything else, VP Glenda, let us pansinin muna natin ng mga nanonood. Yes. Ellie Rose Parulan, Pipi Mayet, Resma, hello. That's our kapwa Rotary from Rotary Club of Chaongias. Dennis Nyochi. Sa ibang bansa ba to? Foreigner ba siya? Leia Relesiva Garol. Who else? Dennis, yes, it's the same.
Si paring kinawa ng Diyos, I think Father, can you recall, no? I can't remember. Father Warren. Warren. Yes, Father Warren Warren. from Rotary Club of Quezon, Calilaya. He is a charter president. Yon. And then, who We else have is- Vanji as well. Mhm. I believe ito si Vanji. Tama ba yan, sis Vanji? Yeah. But yes, and we have Migs as well watching. Mhm. And if you miss this, actually, this will be recorded. I'm going to, kasi hindi tayo nakapag-YouTube so I'm going to download it because, Facebook is, removing it after 31 days so that the presidents, the incoming presidents can come back and review para malaman nila o mai-align nila yung mga projects nila or plans for the Rotary year 2026-2027 sa vision ng ating district governor Eric Santos. Okay? Yes. So We just have a let's- comment from Edward Inchong. Nice Gov Eric Santos. RCAS is proud of you. Syempre, home club, no? Oo nga, no, home club. Yeah. So it's very exciting to hear your plans, Gov Eric. Is there anything that you're looking forward to, any part of your year that's coming up that you're looking forward to the most, aside from the impactful projects? Alam niyo po, ang term po ng isang governor, even the club president, isang taon lang po. Marami po tayong gustong gawin. Kaya lang, yung sa dami po ng gusto nating gawin, yung isang taon po is hindi enough. Actually, one of the mandate ng governor is yung governor's visit. So, nasama na rin po dyan ng club induction. So, sa ngayon po kasi, yung majority po nung oras, panahon po ng isang district governor, napupunta lang po sa induction. So, para po magawa ko lahat ng gusto ko pong gawin, gusto ko pong yung induction malimit po natin para may oras po tayo sa ibang sa ibang bagay. So I'm requesting po na sa mga clubs, all the club president na let's focus more on governor's visit. Sabi ko nga po, hindi ko dinidiscourage na magkaroon ng club induction. Kaya lang ano po ba ang pagka nag-induction po kasi tayo, the minimum na pwede nating gastusin po is 200,000, 300,000. So kalahati na lang po niyan yung ibigay natin sa community. Tandaan nyo, ang isang magandang induction, maaalala lang tayo isang araw, dalawang araw, matagal na, isang linggo, isang buwan. Pero, agree. Yung impact na maibibigay natin sa isang tao, sa isang pamilya, o sa isang community, we will be remembered forever. Yeah. So, yun po sanang So, yung lahat ng resources natin. When I say resources po, yung budget sa induction, budget sa mga project, 7 areas of focus, i-one time, big time po natin sa isang project na impactful po, which is yung livelihood po. So, livelihood po, depende po sa pangangailangan ng community. So, basta as long na it is livelihood po. Kasi ang livelihood po kasi, unlike yung ibang 7 areas of focus po, ang livelihood po kasi, immediate po ang effect niyan di ba? Tumulong tayo. Kasi let's say meron tayong gumawa tayo ng ng mantika o alamang o Pagka na-market natin doon, meron na kagad tayong naitulong sa pamilya, sa tao, sa community po. Immediate at saka long-lasting po pagka magabayan lang po natin ng tama. So,
Yun nga po. So nakikiusap po ako na hindi po sa ayaw po ng induction. So meron pa din po naman tayong induction. So in fact, meron po akong inalat na buwan na time for the induction. Kaya lang, kung kaya rin lang natin na mag-governor's visit na tayo. Pero kung talaga kung ang kultura ng club merong induction, we do joint induction. Mag-joint induction lang po tayo. Kasi sabi ko sa inyo, 300,000 kung hati kayo, nakatipid kayo ng 150,000. Yung 150,000 hatiin mo, yun ay pangtulong mo sa community. Impactful pa rin po yun. Yes. So, excited po ako na yung magawa po natin yung mga nasa isip ko po. Napakarami ko pong gustong gawing projects. Kaya lang, kung ang oras po at panahon ko mauubos po sa induction, mahihirapan po akong gawin yung naisip ko pong gawin para sa distrito. Yeah. Yes. Agree ako dyan. Let's optimize our resources in service because anyway, our mission is service above self, right? Yeah. Oo. I love that reprioritization ni Gov Eric, no? Yes. Oo. Thank Wait, you. atin muna uling batiin si past District Governor Ray Castillo. Thank you for watching. Heart ako sa'yo. And then sa aming fellow Rotarian of Chaong Iasbel, si Marisigan, our friend Julius Wendell Rodriguez. Wendell, yes. Yeah, and Leia Relasiv Garol. Thank you for watching. We have here, sabi ni Ninette at Chico Macario, congratulations, Governor Eric Santos. Your inspiring president classmates are so proud of you. We're to support you all the way. Yan. Yon ang sabi. Okay. And this is from Pila West. When the community is looking for your club because of the project you are consistently undertaking, impactful it is. Yan yung magandang public image, no? Looking for your club because of the project. So, yes, thank you. I agree. I agree also. Okay, let's go to another question we have here. How do you encourage clubs and members to take ownership of district initiatives while still maintaining a unified direction? Yun po, iparamdam po natin na part po sila ng distrito. Iparamdam po natin na pinakikinggan po natin kung ano man ang suggestion nila, kung ano man suggestion nila. So, ginawa ko po yan nung per area po kasi nagkaroon po ako ng meet and greet 1, 2, 3, 4. So, yung meet and greet, basically gusto ko rin lang makilala kagad yung mga presidente ko. Kaya lang ang purpose ko po dyan sa meet and greet is gusto ko pong marinig mismo sa mga presidente po natin, sa mga president-elects po natin, kung ano ang gusto nilang mangyari during our term. So, pinakinggan ko po lahat yan. From Area 1 hanggang Area 4. And nung napakinggan ko po yan, doon po ako gumawa ng plans and programs for the district. Bakit po? Kasi yung gusto po natin gawin, dahil nanggaling sa mga presidente po natin, definitely po, gagawin po nila. Dahil sa kanila po nanggaling yun eh. So, kung ano man po naisip ko before, natin ano ko yung mga presidente, 90% po, yun po ang narinig ko sa kanila. Impactful project. Gusto nila matipid ang ano natin, matipid ang term natin. Gusto nila, ini-enjoy nila. So, yun po ang bibigay ko. Masayang term, impactful projects, at saka hindi po masyadong magastos po during our term. I like that. You know, the DGE Eric, yung sinabi nyo, talagang inalam nyo yung gusto ng mga presidente nyo, no? Na more likely, nagagawin nila kasi galing sa kanila. So there's ownership ng mga ideas na yon. So more likely na magiging successful yung term nila and of course your term dahil kumbaga their voices were heard. So napakaganda pong ginawa nyo na in-embrace nyo yung kanilang mga ideas. So congratulations, Gov Eric, already. Thank you. Salamat po. And our last question, what leadership development or capacity building efforts will you prioritize to support president, officers, and emerging leaders?
So, may mga ano po tayo, may mga trainings po tayo. Yes. Yung RI initiative o RI mandated training. So, lahat po yung gagawin po natin. So, bukod po doon, especially to all my presidents, magkakaroon po ako ng special seminar or special learning seminar for them. So, kasi po, myself po, kung may stage fright po din ako eh. So, like, ito po, medyo nag-prepare din po ako, medyo kinakabahan po ako. So, talagang, sabi ko nga, kung nagsasalita ka or nasa stage ka or you give speech, kung hindi ka kakabahan, hindi ka normal na tao. So, Yes. Mostly po ng mga presidente ko po nung nag-ikot po ako, ang sabi nila hindi sila ready. Dalawa ang kinatatakutan nila. Dalawa po. Una, takot po sila sa gastos sa induction. Takot po sila sa gastos during their term. So sabi ko, ako nang bahala dyan. Gagawa natin ang paraan niya. So, pangalawa po, yung takot pong magsalita sa public po. Sabi ko nga po, even me, may nararamdaman pong kaba. So, what I'm planning for my president is magkaroon po sila ng isang special seminar for that. Yung about public speaking po, para pagdating po ng term natin, medyo confident na po sila. So, hindi lang po presidente ang plano ko pong i-invite for that. So, kasi during yung RA dun sa Orlando po, kasama ko po yung partner ko si Ellie. So, may special rin po sila, may special session din po sila. So, nakita ko kung ano yung saya niya, kung ano ang tuwa niya, kung paano niya lalong niyakap ang Rotary. Kasi before, hindi niya gusto ang Rotary kasi pakiramdam niya kasi kaagaw niya ang Rotary eh. Kumbaga sa parang karibal niya ang Rotary. Pero because yung sa IA po so naramdaman ko po na very supportive na po siya sa sa akin. So dahil po dyan sa experience na yan, so I'm planning na hindi lang po yung mga presidente, even po yung asawa nila, even po yung mga partners nila, isasabay ko po. Magkakaroon po ng separate seminar o separate yung mga spouses po. So kasi siguro more than 50% ng mga partners, ng mga asawa o ng mga spouses na hindi Rotarian, hindi nila suportado yung spouse nila. Yeah. So, Yeah. kung sabi nga, happy life, happy wife. Happy life, happy wife. Opo, so, yeah. Paano naman yung mga single? Anong gagawin nyo doon? pero kahit na single, may nagpapaligaya rin naman dyan eh. So yun po, plano ko po, i-ano po natin, yung mga partners, mga spouses na suportahan po nila. Paano po natin suportahan yun? So, ipakita rin po natin sa kanila kung ano po yung the beauty of Rotary. Kahit hindi po sa Rotarian. So, yun po, plano ko po na magkaroon po ng seminar for that. Both yung club presidents at saka yung asawa po nila. Yeah. So, That's gano'n nice. naman po, gano'n naman diba talaga po ang Rotary, pero you bring your spouse or your partner to the Rotary. Pero ang ganda, Gov, kasi you're actually creating the space, no, para madala nila yung kanilang mga partners or spouses. And ang ganda kasi you're planning to really build confidence for public speaking, no? So building characters as well. So exciting para sa inyo pong mga incoming presidents yung leadership skills na ipoprovide niyo po sa kanila. So very very nice. Looking forward to that. Yes. And then, yes po, may sasabihin po kayo? Go. Kasi po, okay na po. Okay.
And talking about training, where we have incoming training, right? And that is by the cruise. Go, can you give us an insight and invite our fellow Rotarians to join that training? Opo, so this coming March 3 to 9, meron po tayong 4-in-1 district events. Yun po yung PICEL, DLA, grants, TRF. So, everyone is encouraged, hindi lang po yung mga club president, club officers, even Rotarians, even families of Rotarian, even families of club and district officers. I highly encouraged po na sumama po para makita po nila for families of or friends of non-Rotarian, para makita po nila na ang Rotary hindi lang po about enjoyment, hindi lang po about fellowship. Meron pong other side po ng Rotary. So, this coming March 3 to 9 po, so maganda pong panimula bago i-start ng term po natin na magkasama-sama po tayo, na magkaroon po tayo ng band. Magkakaroon po tayo na para before po ng start ng term po natin is magkakilala na po tayo. At para yung trabaho po natin dire-diretso po. So sana magkita-kita po tayo sa tools po natin sa March 3 to 9 po. There you go. So March 3 to 9, registration is ongoing pa din po ba? Ongoing ang registration. Please coordinate with Ms. Maan and Derek Balbarosa. So, ongoing pa po siya. Okay. So shout out to all the incoming presidents and leaders. Yeah, and Katotok will be helping in the campaign. So we will be posting all your formats here at our Katotok that platform. And so for all the details, you can just, browse through our posts, and you can get the information there. And we will also coordinate with Maan and with Derek in case you have inquiries. Yeah. Apo. Okay. Well, I think, meron pa ba tayong tanong, Pipi Nova? So for wala, I just want to acknowledge the Rosary Lass. So happy to know po, sabi niya. So happy to know po that you include the spouses din po, Gov. Eric. So yes. Yeah, that's good news. Nakita ko kasi yan sa partner ko eh. Nung alam ko pa, konting ano lang. Nung nanalo po ako, nung I was elected as your district governor, parang siya po kauna-unang nalungkot. Oh. So sabi ko, kaya nga kailangan ma-rotarize ko na Yes. kasi ang nakikita niya lang kasi that time is yun nga, parang happy lang. Hindi niya paalam that time yung other side po ng Rotary. That's the reason po na pinakiusapan ko yung club namin na baka pwedeng magpresidente siya before the start of our term. So, yun nga, nung nagpresidente siya, doon niya po nakita kung ano po ang tunay na mundo ng Rotary. So, right now, 100% po siyang nakasuporta po sa akin. So, yan rin po ang gusto kong gawin sa mga spouses ng mga non-Rotarians. So, yeah. Beautiful. Well, Gov Eric, marami pong salamat, no, kasi na-share nyo sa amin yung inyong roadmap ng inyong leadership. Ngayon, meron kaming something to look forward to, and your incoming presidents have, you've been meeting with them anyway, pero kami dito ni Sis Nova, napakaganda kasi narinig namin firsthand kung ano yung plano nyo. Yeah. And it's so good, no? Looking forward ako dyan, no, Sis Nova? Ako rin, looking forward. And he's very specific and very clear sa kanyang mga layunin, and we do appreciate you giving us that insight into your coming term. Yun. Kaya dapat mga presidente natin, huwag kayong matatakot. No? In fact, pinakinggan po kayo ni Gov. Eric. No? And this coming year, yung inyong nasa sa puso ang siyang matutupad. Tama ba? Yeah. And ang sabi ni Gov. Eric, ang narinig ko, kahit may kaba
No, kasi talaga namang may kaba. Yeah. Pero kahit may kaba, you do it anyway because you're gonna be supported. And it sounds like si Gov Eric marami na siyang plano to support the incoming presidents and of course the other leaders in the district. No, so kahit may kaba, kahit may takot, it's okay. Part yan ng journey and enjoy kasi part of the Rotary is also to enjoy what we do, right? So, is there anything else that you want to share? Any last minute, Gov Eric, any last minute message that you have for us, for the district, that you really want to speak about this evening? Okay, sige. Let us go beyond activity. Let's focus on legacy. Let us go beyond compliance. Let's focus on compassion and real impact. Yeah. Let us go beyond 1 year success, but build long-term transformation sa ating community. So, lahat po ng effort na ginagawa natin is for the future of our district. Kapag pinagsama-sama po natin ang vision, action, at saka yung impact, we will create the legacy na tatagal at magiging inspirasyon po sa mga ibang Rotarians, sa mga darating na Rotarian, at para sa future generation ng Rotarian. So, yun po. Thank you so much, Gov. So the roadmap is set, but the journey continues with us. Let us take these reflections back to our clubs, our communities, and our and turn the vision into action. So, maraming salamat. Maraming salamat rin po And sa I pagkakataon. Yes, I invite the rest of the presidents here who watch or even the officers who watch to please share kasi napaka-clear po ng sinabi ni Gov Eric, no? And it will really help you how to go about with your term. Hindi na po kayo mawawala at hindi na po kayo, how you call it, may stress. Kasi everything has been said here with clarity. Thank you for watching. Attorney Patty Rojas Badaguas and Lea Reflexiva Garol, ay nabanggit na pala natin siya. Yon. And Glenda, you still have something to say? No, I wanted to hear what Gov Eric was going to say. Gov Eric, last word. Let's enjoy Rotary. Let's enjoy our turn. Yes. Beautiful. I agree. So the words that I pick up tonight is legacy, impact, transformation, and joy. Tama po ba, Gov Eric? Tama po. At samasamahin po natin yan. Yeah. Thank you so much. And so everybody who tuned in, maraming pong salamat. And please remember to share the link to this live para po mapalaganap ang vision ni Gov Eric. Marami pong salamat. Good night. Have a good Maraming night. salamat po. Thank you po, Gov Eric. Salamat, Gov Eric.